ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
Good morning, Jesus. First Monday nga ba to? First Monday of January, mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Sige po, mananalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa unang Lunes ng bagong taon na ibinigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for letting us have this another day and another year, Lord, na full of hope, na may gagawin ka pong maganda sa buhay namin. Maraming salamat po sa nagdaan na taon at sa panibagong taon na ito, Lord. Kayo rin po ang aming inaasahan, nagagabay po sa amin at kakalinga sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong araw. Napakagandang araw po na binigay niyo po sa amin at maraming salamat sa kalakasan na araw-araw din po naming tinatanggap sa inyo. At ito po ang nagbibigay sa amin ng dahilan para po kami ay makapaglingkod sa inyo, Lord, sa aming in our own small way. Alam ko rin po, Lord, na mga kapatid namin ngayon nasa kanya-kanyang bahay, nararanasan din po nila ang pag-ibig mo, kaya lagi po namin silang kasama, Lord. At sa mga nagbabiyahe po na kapatid namin, ingatan mo po sila, Lord, hanggang makarating po sila sa kanya-kanyang mga trabaho. Pangunahan niyo po kami, Lord, sa araw na ito. We acknowledge, Lord, that we are nothing without you. So be with us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Bagong taon na naman po ang ibinigay sa atin ng Diyos. Nung mga nakaraang araw po, napag-uusapan po natin ng mga resolution, ano po ba ang dapat nating resolbahan, di po ba mga kapatid? Ano po ba nga ang inyong mga resolution sa taon na ito at mga gustong resolbahan? Si Pastor Alex, ang kanyang i-resolve, yun pong pagkain, kung paano pabababain yung sugar niya. Pagkain ng mga matatamis, hindi na pwede. So, lahat po tayo ay merong mga balakin na gagawin. Diba? May mga plano tayo sa taon na ito. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na ang pinakamagandang resolution po sa taon na to ay yung ating spiritual resolution na nabanggit natin nung auno. Yan. Marami nung auno, siguro mga busy, kaya siguro po hindi nyo napanood yung ating nung auno na GMJ. Ang pinakamaganda pong resolution talaga ngayong taon na ito ay Matthew 6:33. Kasi doon po mag-uugat ang lahat ng magagandang balaki natin at katagumpayan ng lahat ng yun sa buhay natin. Matthew 6:33. Tapos po, yung Matthew 6:33 na to, samahan pa po natin ng lesson natin ngayon na ating isi-series ulit. Ngayon na naman tayo sa series natin, mga kapatid. Pero napakaganda po kasing pag-aralan nito in series para po mahimay-may nating mabuti, mga kapatid. So, muli, magandang umaga sa lahat ng mga kapatid po natin na nag-aabang at madami na tayo, ngayon pa lamang. Thank you, Lord. Yung ating opening song po pala, maraming salamat sa ating mga Bicol Outreach Group. Ayan. Alam nyo, miss na nila yung pag-outreach. Kaya nag-outreach na lang sila dito sa ating Comfy, no? At yung pong awitin kanina, yung po ay na-compose dahil doon sa outreach natin sa Bicol. 'Di ba? Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. At yun po ay ginawa rin ng ating GMJ. Naghatid po siya ng magandang balita sa Hilaga, Silangan, Timog, Kanluran. Yon, nahatiran tayo ng magandang balita. Maraming salamat po sa ating QC Group.
Mga kapatid, alam nyo ba, karamihan ng mga nag-outreach nung sa Bicol, senior. Pero laging yun at may kinalaman po yun sa ating VOTD sa araw na ito. At ang atin pong VOTD and at the same time, our memory verse, kailangan nating ma-memorize ito, mga kapatid. Ito po ay makikita natin sa Romans 12:11. Ayan, baguhin natin ang ating version sa araw na ito. NLT. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Ayon. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Kaya ko po yun sinabi na may kinalaman po yun doon sa binanggit nating Matthew 6:33 na kailangan po nating samahan nito. Dahil po, ang atin pong series, simula po sa araw na ito, unang series natin ng taon, ay tungkol po sa passion natin for Christ. Hindi po ito yung passion na pasyon o yung paghihirap, hindi po. Ang passion po is an earnest desire, fervor. Ayan. Fervent in spirit, kaya nga sabi nung ating word kanina. Ano po ba kaya, kasi alam nyo ba kung bakit kailangan po nating itakil to? Alam nyo ba kung anong buhay magiging ang meron tayo kung walang passion? Ano po kaya ang buhay na walang passion? Sabi nga po nung isang commercial, sa kape? Sino ang nagpapabangon? Para kanino ka bumabangon? Ang sabi doon, may kinalaman po yan sa ating lesson ngayon. Para kanino at para saan ka ba bumabangon? Kasi alam nyo, nakasalalay po doon kung papaano mo haharapin ang buhay. At ang bawat araw na binibigay sa iyo ng Panginoon, nakasalalay po ito sa passion. Ito po ay zeal, fervency, enthusiasm. Ang pagpo-fulfill po kasi ng purpose natin dito sa mundo requires passion. Kasi po, maraming mga bagay na hindi natutupad dahil sa kawalan nito. At marami rin pong mga bagay na natutupad dahil sa meron ka nito. Kaya pag-aralan po natin itong passion na ito. Kasi po, ang purpose has something to do with the head. Ito po yung thinking right, di ba? Sabi nung iba, thinking positive. Pero thinking right about why we are all here. Yun po yung para alamin mo kung ano yung purpose mo. Tapos, understanding your calling. So, it has something to do with the head. Pero ang passion po has something to do with the heart. Kasi ito po yung internal fire that motivates us and energizes us to fulfill that purpose. So, ulitin ko po ha. Yung purpose has something to do with the head. Kasi ito yung understanding your calling. Di po ba mga kapatid? Tapos thinking right about why you are here. Pero ang passion has something to do with the heart because it is the internal fire po that motivates us and energizes us to fulfill your purpose. Kaya, minsan, alam mo kung ano yung purpose mo, pero without the passion, mahihirapan ka po na matupad din ito sa buhay natin. At huwag nating kalilimutan, kaya sabi ko, may connection po ito doon sa January 1 natin because God is the source of spiritual passion. Kaya sabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po, unahin mo muna si Lord because God is the source of this spiritual passion na kailangan meron tayo. Tapos po, yung Holy Spirit na nasa loob natin, yun ang nag-i-ignite dun sa passion na yun. Pag sinabi mong ignite, parang siya yung posporo, para masindihan yung passion na yun dun sa puso natin. So, sa mundo po na kinagagalawan natin, mga kapatid, ang passion po is associated or nasasabi po natin, it is the key
to success and impact. Kasi po, minsan alam lang natin yung information. Alam natin kung paano gawin ang mga bagay na ito. Alam natin kung ano ang dapat gawin. But without this passion, hindi mo nagagawa yung alam mo na dapat mong gawin. Example po, alam mo na kailangan maaga ka, hindi ba? Halimbawa, dito sa GMJ natin, meron kang information. Alam mo na nag-uumpisa ito ng 8:15, hindi po ba? So, meron ka nang yun nga, may info ka na. Pero without the passion, you will not see to it na before 8:15, nakaabang ka na. O kaya, sa mga kasama ko dito, before 8:15, nandito ka na. Hindi ba? So, yung passion po na yon ang nagiging dahilan para ma-put into action mo lahat ng information na meron ka. Kasi alam na nating lahat, di ba, na nag-uumpisa ng 8:15 to. Pero, pagka wala kang passion, mamaya-mayang konti, baka wala pa naman sila doon. Di po ba? O kaya, meron pa namang 5 minutes yan na tanan, 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 ganon. Pagka narinig mo yung tanan, sasabihin na, may 5 minutes pa yan, mamaya-maya na lang konti. Yun po ang lack of passion. Why? Because hindi ka excited na kung bakit kailangan nandito ka bago mag-umpisa yung tanan. Huwag niyo pong idahilan na marami kayong ginagawa dahil lahat po tayo ay marami pong ginagawa. Kailan po ba tayo naubusan ng ginagawa? Pero pag ginawa natin at nilagay natin sa kaisipan natin yung Matthew 6:33, yun. Sabi nung commercial, para kanino ka bumabangon? Para ba sa kape? Kasi nung commercial, hindi ba? Pero para kanino ka nga ba bumabangon? So mga kapatid, napaka-importante po nitong passion na to. Kasi po, wala pong major in history na na-accomplish without zeal. Sino po ang gumawa ng bombilya? Thomas Edison? Pag nalaman niyo po kung ilang libong trial and error po ang ginawa para po yan ay ma-perfect, talagang passion po yun. Ilang beses, sino po kaya sa atin ang gumawa ng isang bagay na pinag-aksayan mo ng mahigit ilang libong trial and error? Hindi mo siya tinigilan hanggat di mo siya na-perfect. Yun ang tinatawag na passion, mga kapatid. Kasi hindi nagsawa, hindi sumuko, at talagang gusto niyang matapos at ma-perfect yun. Na ngayon naman po ay pinakikinabangan natin. So lahat po ng mga major in history na naganap, behind that is a passionate inventor, di ba? Sa lahat po ng mga magagandang sasakyan, behind that is a passionate car designer or manufacturer. Sa lahat po ng mga magagandang damit na nakikita natin, behind that is a passionate designer. Di ba, mga kapatid? So, lahat po ng mga kamangha-mangha at mga kakaiba na nagaganap sa buong mundo ay nagaganap because there is a passionate person behind it. At alam niyo po ba na ang passion is always associated with fire. Fire inside us that affects everything on the outside. Yun po. Pagka po kasi pinag-uusapan natin ng fire, hindi mo po pwedeng hindi mo po pwedeng hindi mapansin at hindi mo rin siya pwedeng baliwalain. Bakit? Kasi ang fire, kapag kayan ay pinabayaan mo, ang bilis nitong lumaganap. Di ba, mga kapatid? Nagkukot ng atensyon nating mga tao. Halimbawa ba, ang sasakyan mo, biglang umusok at nagkaroon ng konting apoy. Sasabihin mo ba, mamamatay din yan? Hindi ba? Parang matataranta ka. Oo, kasi ikaw mamamatay pag hindi ka nataranta. Ibig ko sabihin, yung fire kasi, kukunin ang atensyon mo nito at gagawin ka nitong i-excite ka nito. Maski sa negative way. Sa negative way kasi pag may, yung kalan mo nagliyab, hindi ba? Parang
Maano ka, ano ba yung, ano ba yung word ko? Magpapanik ka. Kasi mag-i-steer siya ng feeling inside you na kailangan may gawin ka. At kailangan gawin mo to kaagad. Yun. Kaya in-associate siya sa fire kasi hindi mo siya pwedeng pabayaan, hindi mo rin siya pwedeng baliwalain. Di ba mga kapatid? At nakakakoto ng attention. Di ba si Moses, si Lord nagpakita sa kanya sa burning bush. So, it is the fire on the inside that affects everything on the outside. Lahat po ng nakikita mong ginagawa ng isang tao on the outside ay nakadepende dun sa fire niya inside. Kaya ang isang tao, makikita mo rin kung anong relasyon meron siya sa Panginoon kapag ka nakita mo yung passion niya about the spiritual things. Pagka ang isang tao ay binabaliwala po ang mga spiritual na bagay, ibig sabihin po nito, wala siyang spiritual passion. Kasi alam nyo, meron pong mga kapatiran natin na pagka po na-late tayo ng 3 minutes, nagme-message na sila. Bakit wala pa kayo? Nangangahulugan po lamang na alam nila na by this time, dapat nag-uumpisa na. Ibig sabihin, nag-aabang sila, mga kapatid. Ano yun nung 31? Oo. Nung 31 po tayo, na namin ay sa gabi, di ba? Pero walang announcement, hindi po ba? Ilan po yung mga nag-message sa atin? Wala ba? Wala ba ngayon? Wala po bang Good Morning Jesus? Yun ang mga tao na merong spiritual fervor. Merong passion, mga kapatid. O ikaw lang yung, pag nakita mo na wala, baka pahinga lang ngayon. Holiday naman ngayon. Baka nag-holiday sila. So, ang enthusiasm po and persistence, mga kapatid, or the passion, can make an average person superior. But lack of it can make a superior person an average one. Kaya po, ay naku po, napakahalaga nitong passion na ito, mga kapatid. Alam niyo po ba that a person with limited enthusiasm has no desire to accomplish extraordinary things? Ang tao po na merong limited enthusiasm ay walang desire to accomplish extraordinary things. Kaya po minsan, na wiwika natin, bakit itong sister na to? Bakit itong brother na to? No? Parang nung nagbuhos ng pagpapala ang Diyos, sinahod niya lahat. Bakit ganun? Check your passion. Check your enthusiasm, mga kapatid. Check your spiritual passion. Tignan po natin palagi yan kasi pag hindi po natin ito inabangan o kaya laging chinecheck, baka po wala na tayong alab. Hindi pa natin namamalayan. Nakikita lang po natin yan, yung halimbawa nga may mga gawain tayo, yung lagi kang late. Aminin man po natin o hindi, you already lack the spiritual passion. Tapos kapag nandito ka na, nakikinig ka na, natutulog ka. Nag-good morning Jesus tayo, naghihilik ka sa isang tabi. O kaya nakikipagkwentuhan ka sa isang tabi. Pot-pot, bumubusina po ako, mga kapatid, ha? Pero we need this po para to check our spiritual passion. Ba't kayo naantok? Diba? Ba't ka natutulog? Tsaka umagang-umaga, mga kapatid. Kaya nga, good morning, Jesus, kasi umagang-umaga. Umagang-umaga, wala ka ng energy. Paano na ngayon yung buong araw mo? Kung dito pa lang wala ka ng energy, lobat ka na agad. Alam niyo po ba, mga kapatid, na may kinalaman po yun sa iyong devotion sa Panginoon? Kasi wala pong tao na nakipag-usap
first thing in the morning kay Lord, natatamad-tamad at lobat. Kasi alam niyo po, devotion to the Lord energizes you. Inaano ka nito? Ito nga po yung kalakasan natin eh. Kaya nga napakahalaga no na sa umaga pa lamang, meron ka ng pakikipag-usap. Paulit-ulit nating naririnig. Pero nakikipag-usap po ba tayo? Oo, alam niyo po ba na yung mga kapatiran na napupuntahan namin, ibang klase po yung nung nakita ka, alam niyo ba, kagabi nagkita kami nila Waljun, nakita ko si Waljun kagabi. Alam niyo ba, pagkita niya sa akin, tumakbo. Tapos may inabot ako sa kanya, yay! Sabi niya, can I open? Can I open? Tapos alam niyo, nakaupo na, pabalik-balik siya sa akin, nahaplos niya yung buko. Hinahaplos niya talaga yung buko kagabi. Tuwang-tuwa ako, tapos pabalik-balik siya, tapos akap siya ng akap. Alam niyo, sabi ni na-miss nga daw tayo. So, yung mga ibang tao nami-miss tayo, mga kapatid. Tapos, yung excitement nila, wag na lang tayo, excitement na lang natin sa Good Morning Jesus. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Tapos, di ba, minsan, nagtataka tayo kung bakit maraming mga tao, ang ng buhay nila, maayos, yun po yung mga tao na kasi alam niyo po, yung mga excited sa mga spiritual na bagay, ito yung mga tao na gusto nilang magkaroon ng mga extraordinary things na mangyayari sa spiritual life nila. Hindi po pwede na maging exciting ang inyong spiritual life tapos tatamad-tamad ka. Ay, hindi po pwede yun, mga kapatid. If you want your spiritual life na mag-flourish siya, mag-grow siya, maging exciting siya, maging masigla siya, kailangan po may baguhin tayo. Hindi po pwede na gagawin na naman natin kung ano yung ginawa natin ng nakaraang taon, tapos mag-expect tayo ng different result. Hindi pwede na hindi ka gigising ng maaga, tapos hindi ka mag-aaral, hindi ka magbabasa ng Word of God, tapos i-expect mo na yung buhay spiritual mo ay gaganda. Malabo po yun, mga kapatid. So, kapag ka po nakakarinig tayo ng ganito at medyo may aray, do something about it, mga kapatid. Huwag po tayong aray lamang ng aray, tapos wala naman po tayong ginagawa para gumaling yung sugat na yon, kaya ka nasasaktan. Kailangan meron po tayong gawin. Kasi alam niyo po, if you do not have the passion, you are going to be bored and unproductive. Ulitin ko po. If you don't have passion, you're going to be bored and unproductive. Kaya napakahalaga po niyan. Alam niyo po ba, mga kapatid, na sa buong mundo, ang namamatay po ay 5,000. Ayon sa pag-aaral, ha? Mga 5,000 daw po people commit suicide all over the world every single day. 5,000 all over the world every single day commit suicide. At alam niyo po ba na most of these suicide po are correlated with the absence of passion. Kasi po, people without passion ay susceptible to depression and find no purpose or meaning in life. Kaya ganun siya kaimportante, mga kapatid. Hindi nila nakikita kung ba't sila nandito, yung purpose at saka yung meaning ng buhay, nawawala na sa perspective nila. Kaya isipin mo nga naman, pagka gumising ka sa umaga, tapos isipin mo, para kanino ba ako bumangon? Pag hindi mo nasagot ang pantanong na yon, may problema na, mga kapatid. Kaya kailangan ayusin po natin. Kaya sa mga darating po na araw, pag-aaralan po natin itong passion na ito because passion produce the best result in our life. Kaya pag-aralan natin siya para po maayos kung ano yung wala na. At ang pag-uusapan po natin ay passion for God. Sad to say po,
ang sabi ng maraming tao sa culture natin, yung passion for God is already obsolete. Para pong kailangan magkaroon ka ng passion sa maraming bagay, puwera lamang sa mga spiritual na bagay. Ilan sa atin ang passionate sa movies, sa sports, sa gadgets, sa ML, saan pa? Ano ang passion mo? Sa sapatos, sa bag, sa damit, na kapag kayo ng pinag-usapan, parang, ang ganda, ganon. Oo. Ano ba ang passion mo? Make-up? Damit? Ito po yung kapag ka pinag-uusapan, ano ka, yung parang kinikiliti ka kasi parang excited, parang ganun ka kasi yun ang passion mo. So ano po ba ang passion mo? Ang dami nating passion. Pero when it comes to spiritual passion, para ka bang kinikiliti? Para ka bang natutuwa ka ba pag pinag-uusapan yun? So, i-check po natin mga kapatid. At sa mga susunod na araw po, pag-usapan po natin, bakit ba nawala ang passion mo for God? Ano ang naging dahilan? Tapos, pag-uusapan din natin siyempre at pag-aaralan natin, ano ba ang dapat gawin para mabalik yun? At yun po ay sa mga darating na araw. Kaya, mga kapatid ha, abangan po ninyo itong passion na ito. If you really want to energize your spiritual life, abangan nyo po palagi itong ating series na ito. At malaki po ang maitutulong nito sa atin. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, glory to God. Ngayon naman po, dadako na tayo sa ating birthday. And because today is Monday, it's also, thank God, it's Monday. At isa sa ipagpapasalamat ng marami sa araw na ito ay ang kanilang birthday. And today is your birthday. Today pa lang talaga ang kanyang birthday. Sister Tere Orubia. Happy 60th, Sister Tere, and welcome to the world of the seniors, the world of privileges and discounts. Kaya po, welcome Sister Tere, and happy birthday. Today is also the birthday of Sister Eileen. Nagkamali ba ako na nabati natin ng nakaraan, Sister Eileen? O anniversary yun? Anniversary nila yun. Ngayon pala ay birthday ni Sister Eileen Villavicencio. Happy birthday also to Sister Annie Borja. And L.A. Sila Arnie yun, Sister Sally. Oo, sila Lala Arnie. Borja, happy birthday. At birthday din ngayon ni Sister Elaine Legaspi. Anak ni Sister Marisa Legaspi. From Greenland. Okay. Si Sister Marisa. Okay. Happy birthday. Tapos, birthday din Emmanuel Joves. Sino yun? Pamangkin ni Sister Glo Garcia. Okay. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Mateo Joseph Igno. Apo naman ni Sister Glo. Napansin ko, parang mga kaanak lahat ni Sister Glo, no? Yung mga sunod-sunod na, Oo, happy birthday. At thank you naman po kay Sister Glo kasi lahat nung kanyang mga kaanak, palagi ko pinapapanood niya ng GMJ. Kaya pinapabati niya, Happy birthday po sa inyong lahat. Magkaroon kayo ng passion to celebrate your birthday. Alam niyo yung birthday ni Sister Tere, hindi na dapat yun matutuloy. Dahil nga, di ba nagkasakit si Baby Vincent ni Arvin? So, syempre kahit papano na-discourage siya doon. Pero alam nyo, sabi ko wala yan. Regalo ng Diyos yan kina Arvin at kay Michelle kaya hindi pwedeng pabayaan ni Lord yan. Tapos alam nyo, gumaling agad si Baby Vincent.
Tapos, napanood daw niya yung Good Morning Jesus na sabi ko, kailangan sinicelebrate ang mga birthday. Kasi may mga tao na gusto pang mag-birthday, hindi na inabot. Especially, kagaya nung edad ni Sister Tere, 60th. So, talagang celebration. Kaya alam nyo, nag-cancel sila, tapos last minute, tinawagan nila lahat yung mga pinagkaka-cancel nila. Pati yung kanilang mga events place, yung lugar, yung pagkain. Alam nyo, natawagan nila ulit. Pati yung mga bisita. At kagabi, ang saya-saya ni Sister Tere. Para siya nagdibu. Kasi daw, hindi raw siya nagdibu, kaya talagang kagabi, nagdibu siya. Oo. At pasensya na daw po sa mga hindi na-invite. Kasi nga, di ba, sa mga events places, kailangan 50% lang nung lugar ang pwede. Kaya hiwa-hiwalay din kami kagabi, yung mga tao. So thank you Lord sa mga may birthday ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. At nakikiramay po pala kami sa angkan po ng mga Blanza at hindi na Colina, di ba? Sa mga na lang po ni Sister Nancy or Winnie Colina na kapatiran natin sa Bahay Pangarap. Opo, yung kapatid kasi ni Sister Winnie ay naki-Lord na po, si Brother Rene. At si Nanay Toning Blanza ng ating Mendez Outreach po ay umuwi na rin kay Lord. Kaya kami pong lahat ay kasama po ninyo sa pagko-congratulate. Ayan, sabi nga ni Sister Winnie, natupad ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, ang perfect will of God daw po ay nasunod. Kaya thank you Lord sa pangunawa na binibigay ng salita ng Diyos sa atin. At para naman po sa ating, nasabi ko na po pala, na ang ating memory verse, di na tayo nakaka-review ng memory verse natin, di bale. Bukas. Aba, kailangan nating i-review. Si Sister Maripas ba kasama ko bukas? Ay parang hindi pa, kasi before nga pala nating itackle kung paano to ibabalik, kailangan muna nating pag-usapan bakit siya nawala, yung passion. Tama ba? Oo. Kailangan yes daw, sabi ni Mr. Maripas, ayaw niya bukas na di bali kasama pa rin kita bukas para sa ating review ng memory verses. Kasi alam nyo, meron tayong mga members, mga kapatid na nagtitake down nung ating mga memory verses. Kaya nung nakaraan, sabi sa akin, Sister Ria, parang 21 na po yung ating memory verses, hindi 20. Oh, nagkamali pala siya kasi pati yung ating VOTD na ilista niya. Ganun po sila ka-passionate, mga kapatid, na sa pag-aabang. Tayo po ba? Inaabangan po ba natin yun? O nagsawa na tayo? Sasabihin niya, ayun na naman, Diyos ko, paano pa namin i-memorize yan? Ang dami-dami na. Mga kapatid, bakit yung iba na memorize? If it is impossible, bakit po nagawa ng mga iba? Yun. Doon papasok na naman po ang ating lesson na passion. Diba? Ang daming nagagawa niya, kaya abangan niyo po yan. At ang ating memory verse of the week, kaya nga po ginagawa na lang po natin ang memory verse of the week natin. Yun din po yung VOTD para everyday naririnig po natin, nare-retain sa kaisipan natin. So ang ating memory verse of the week is also our VOTD, which is Romans 12:11. And sabi po rito, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Ulitin natin, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Romans 12:11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically.
and then let us apply it, mga kapatid. Pinamaganda po, para po hindi natin makalimutan, i-apply po natin sa ating pamumuhay. And New Year, kailangan new song. At meron po tayong new song sa araw na ito na galing po kay Minister Jeff. Yes, sabi ng mga tao, ulit? Yes. Ulit? Eh di mag-submit din po kayo para kayo ang susunod. Kaya ulit yan, ibig sabihin, meron po siyang meron po siyang laging bagong awitin. Passionate siya about, ay, naglock yung kamay ko. Passionate yun about worshiping the Lord. Alam niyo mga kapatid, naku, ewan ko ba, ang ano kayang pag-usapan nitong passion na to? Nung isang gabi po, sabi ni Pastor, di ka pa natutulog. Sabi niya ganun. Nag-aaral kasi ko, tapos alam niyo, bigla pong may ibinigay sa akin si Lord. Sabi ko, new song, kaya lang hindi pa siya song. Kasi wala pa siyang wala pa siyang tono. Pero alam niyo po, habang nag-aaral po kasi ko, tapos nung nagpe-pray na ako bago ako matulog, parang na-overwhelm po ako sa sobrang kabutihan ng Diyos sa akin at sa amin dito. Basta nakaka-overwhelm, mga kapatid. Tapos eto na sabi ko, what did I do to deserve you? What did I do to be loved by you? Your goodness extends to the heavens. Your faithfulness lasts forever. Saved by your grace, that's all I am. Yet you loved me like no one can. Who am I to be the apple of your eye? Yet you gave your life so I can live. You are an awesome God. No one compares to you. Nobody else besides you. Great is your love for us. Great is your love for us. Lagyan nyo nga po ng tono. Ayan, mga kapatid, no? Kaya, ayun, alam nyo po, nag-ano lang ako. Basta nung nagpe-pray ako, nakahiga na nga po. Ako, patulog na nga po ako. Tapos, bago kasi ako matulog, inaalala ko yung ginawa ng Diyos sa akin sa maghapon. Tapos, napuno lang ako, na-overwhelm lang po ako ng kagandahang loob niya na para bang, sino ba ako, Lord? Para gawaran mo nga ng lahat ng ito. Ano bang ginawa ko para ma-deserve ko to? Parang wala akong maisip. And yet, ganun ang pag-ibig na binibigay sa atin. Kaya parang, alam niyo yun, nakakaano nga po mga kapatid yun. Thank you, Lord po, sa mga ganitong pagkakataon na binigay. Kaya eto na po ang new song ni Minister Jeff, arranged by Brother SJ and interpreted by his wife, Sister Marichu Borja. Ng oras, Jesus, hinahanap ka.
Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Jesus, kay buti mo sa buhay ko. Yung kanyang bagong baby, ang pangalan ay Alab. Kasi daw, kung pinakinggan natin yung sharing niya, nagsisignify ito nung alab nila sa mga spiritual na bagay nung nag-pandemic, nagkaroon daw sila ng alab. Kaya ang pangalan ng kanyang anak ay si Alab. Yan ang passion, mga kapatid, sa Tagalog. Alab. Tayo ba'y may alab pa? Buti pa si Sister Kring may alab. Thank you, Lord. At yan po ang abangan po natin ngayon pala, mga kapatid. Itong buong January po ay magkakaroon po tayo ng discipleship training. At ito po ay i-discuss ng ating mga patriarchs together with their wives. So mag-uumpisa po yan tomorrow. Ang araw po ay Tuesday, Thursday, and Friday. Tuwing Tuesday, Thursday, and Friday, for the whole month ng January ay magkakaroon po tayo ng discipleship training at mag-start po yan bukas. Abangan po ninyo, mga kapatid. At talaga naman pong marami po tayong pakinabang spiritually na makukuha dito. Kaya wag po nating i-miss. Tapos pagka naman po Monday and Saturday, yan naman po ay mga witnesses natin for Christ. Ibig sabihin po ng witnesses, sila po ay mga patotoo na nagpapatunay na ang Panginoon na pinaglilingkuran natin ay buhay at kumikilos sa buhay nating lahat. Abangan niyo po yan. Kaya po sa araw na ito, mag-uumpisa po tayo sa isang witness na incidentally ay birthday din niya ngayon. At alam niyo po ba na sobra-sobra, kaya isa pa pong dahilan kung ba't siya nag-birthday dahil sa kanyang pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay nila ngayon. Kaya i-welcome po natin ang ating kapatiran from QC na si Sister Tere at si Sister Evelyn. Good morning, Jesus! Thank God it's Monday! So, purihin ang Diyos, mga kapatid, sa pagkakataong ito at muli tayo nagkasama-sama. Binabati po namin ang mga kapatid natin dyan sa news at sa lahat ng nasa kapatid natin sa ibang bansa, purihin ang Diyos. Talagang sabi nga sa salita ng Diyos, nung una, nangungusap ang Diyos sa ating mga ninuno, ngunit sa panahon natin, nangungusap ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang ebanghelyo. Kaya tuloy-tuloy po ang ating gawain. Pero salamat sa Panginoon, meron po tayong mga kasama dito. Hayaan po natin sila muna po nang magpakilala. Amen. Thank you, Lord. Good morning, unang-una sa ating Panginoon. Pangalawa, sa lahat po ng kapatirian natin dito sa Compi. Ganun din po sa lahat ng mga nanonood. Lalong-lalo na po sa Quezon City, sa Kaybiga, at sa aming mga pamilya. Good morning po sa inyong lahat. Ako po pala si Sister Teresa Urubia ng Kaybiga Prayer Group. Thank you, Lord.
Si sister naman po, papakilala din siya. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Ako po pala si Evelyn Amutan from Tondo. Bali, adopted ng kaibiga. Good morning po sa inyong lahat at binabati ko po lahat ng mga nanonood, lahat po ng aking mga kaibigan, ka-sister, ka-brother, at ang aking pong pamilya, mga anak ko, at ang lahat po na kapatiran. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Sister Maripas. Praise God. Good morning, everyone. At napakabuti ng Panginoon, tayo muli ay nagsama-sama sa oras na ito. Alam niyo, itong ating mga guests, galing pa po silang Quezon City at si Sister Evelyn ay galing naman sa Tondo. Kaya napakaganda na magkita-kita talaga ang kapatiran. Kaya thank you, Lord, sa oras na ito. Alamin po natin yung mga sharing nila. Praise Okay. God. So sabi nga sa Psalm 103, Praise the Lord, my soul, all my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. So, wag nating kalilimutan ng mga magagandang ginagawa ng Diyos sa atin. Alam nyo, itong Psalm 103, ito po yung panahon na medyo may edad na si Haring David, mga kapatid. So, may edad na siya rito, kaya sabi niya rito, do not forget how kind He is. Unang-una, He forgives all my sins. Pangalawa, He heals all my diseases. So, kaya nung magagandang ginagawa po ng ating Panginoon, ang sabi diyan, wag po nating kalilimutan. Kaya ito po yung mga kapatid natin na magbabahagi. Sabi nga, thank God it's Monday. Hayaan natin ang Lunes na ito ay punong-puno ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sister Tere, ano po ba ang magandang ginawa ng Panginoon ito mga nagdaan na araw sa iyo? Yan, thank you, Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kagandahan loob niya, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob niya upang ihayag ang kanyang kabutihan. Yan po. Doon po sa salita ng ating Panginoon na ipinagkaloob niya po sa akin to pagpasok ng 2020. Doon po sa Tagalog po ay awit 137:4. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo'y Awit 37. Awit 37:4, sorry po. Awit 37:4, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tunay po talaga ang katapatan ng ating Panginoon na sa buhay po natin, tunay na marami tayong pangarap, marami po tayong gusto, lalo na po sa ating mga anak, sa ating pamilya. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil tunay na siya lang po talaga ang makakapagbigay sa atin sa lahat ng ating mga hinaing, sa lahat ng ating mga pangarap. Yung po na tulad ko po na nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na hindi po talaga dahilan kung ano yung sitwasyon ng buhay natin. Kasi gusto ko pong i-share lang sa inyo na tunay na sa 14 na taon nakaraan na yung brother husband ko talagang kinuha na ng Panginoon, pero dito po talaga pinatunayan ng Lord ang katapatan niya sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Na nung nawala po siya, nandito na po kami sa gawain. Pero salamat po sa salitang ipinagkaloob niya sa John 15:7, ako ikay mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa iyo. Hingin mo lahat ng iyong maibigan at kanyang ipagkakaloob. At kanya po talagang pinatunayan. Simula po sa pagpabalaki ko sa mga anak ko, sa pagpapaaral sa kanila na nakapag-aral po sila sa mga school, sa mga paaralan na minsan hindi po ako ng problema sa pagbabayad ng tuition dahil binigyan po sila ng Panginoon ng katalinuhan, natanggap po sila sa mga state university at ngayon po mga professional na po silang lahat. After 14 years, pinatunayan po talaga ng Panginoon na tunay siya. Wala pong ibang taong nangako na matutupad talaga ang ating kahilingan kung hindi ang Panginoon lang po talaga makakapagbigay. Binigyan niya po ako ng hanap buhay na wala pong oras, na nagagawa ko pong maglingkod sa Panginoon. Kaligayahan ko na rin pong mag-outreach na yun po, tulad sa Bicol, na doon po talaga ako masaya. At alam niyo po talagang iba
iba po talaga ang nararamdaman na naglilingkod ka sa Panginoon dahil lahat po talaga ng heart desire natin ipagkakaloob ng Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan sa hanap buhay ko, binebless niya po ako, yan po kasama ko Sister Evelyn na talagang pinapakita ng Lord na pag siya po ang kumilos, walang imposible. Yan. Thank you, Lord. Amen, mga kapatid, purihin ng Diyos. Ang totoo po niyan ay kami pong mga manggagawa, amin pong nasaksihan ang buhay ng pamilya po ni Sister Tere. Ang totoo po niyan, nung mga anak niya nasa children ministry pa. Pero hanggang ngayon, siya ay nananatili sa ating Panginoon. Kaya lahat ng kanyang mga heart desire, lahat ng kanyang mga hinihingi, lahat ng kanyang mga pangarap at gusto, no, sabi nga sa salita ng Diyos sa Philippians 4:19, God will supply all our needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. So, ang ating Diyos, the Creator of heaven and earth, hindi po siya maramot at natutuwa siya na tayo'y kanyang pinagpapala at nature niya na siya ay generous God, mga kapatid. Alam nyo, napakabait ang Panginoon, nung katapatan ng Diyos na ipamalas po sa buhay ng ating kapatid na Sister Tere, mga kapatid. So, alam niyo, Sister Tere, no? Kailan ba nagsimula yung outage sa Bicol? March 25, 2012. Ba? March 24, 2012. Ayun po ang naging resulta ng kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kayang-kaya po tayo ng Diyos pagpalain ng higit pa sa ating mga pangangailangan. At ito naman pong ibinunga ng paglilingkod niya sa Panginoon. Ibinahagi niya ang salita ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay sa Bicol. Sa Mauban, sabi nga sa Romans 1 verse 16, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to those who believe. First, the Jews, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kakilalang tao, at sa lahat ng tao, ating ipahayag ang salita ng ating Panginoon. So, sa mga anak mo, Sister Tere, ano ba ang naging kalagayan nila ngayon? Yun po. Yun nga po sabi na ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang po nakatingin tayo sa financial blessing or material. Ako po talagang tulay na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Number 1 po, doon po sa pagpapalang espiritual na ipinagkaloob niya sa aking mga anak. Dahil lahat po sila ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. Yun po, kung kilala niyo sila, si Sister Shane na talagang nagtuturo po sa ating sa CSM, sa youth, si Brother Arvin po, na siya po yung head ng praise and worship po sa Quezon City. Tapos si Sister Carla Joy naman po na sa youth na rin po siya ngayon sa CSM. Kaya at hindi lang po 'yon, kung nakikita niyo po yung apo ko si Brother Waljun. Alam niyo po ba na pag nakikita ko po si Brother Waljun na lagi kong sinasabi sa sarili ko na napakabuti ng Panginoon dahil tunay talaga na sabi ko nga pwede tayong magpamana ng material na bagay, pero ang pinakamahalagang pamana na may iwan natin sa ating mga anak at mga kaapu-apuhan at apo ay yung po na makilala nila ang Panginoon at kasama natin silang naglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Thank you, Naalala ko Lord. minsan, nung nagpipreach ang ating Panginoong Kristo, biglang may tumayo, ang sabing ganon, Jesus, tawag po kayo ng iyong mga kapatid at iyong ina. Biglang sumagot si Jesus Christ, ang sabi niya, ang aking ina at mga kapatid, yun lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, kay Sister Tere po, hindi na baliwala ang salita ng Diyos. Acts 16 verse 31, if you believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. At umabot po ito hanggang sa Bicol. So, lahat ng pagpapala po na tinanggap ng ating kapatid, natupad po sa buhay niya. At ang naging bunga naman ito, ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. So mga kapatid, tayo pong lahat ay dumating sa ganitong kalagayan ng ating buhay spiritual. Si Lord po, tapat siya sa kanyang pangako, at ang Panginoon
mapagmahal siya. Lumapit lang po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Makakaasa po tayo ng tulong at ang Diyos ang siyang pag-asa lang natin. Sa mga problema sa pamilya, sa buhay natin, meron tayong Diyos. Kaya nga sabi sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat, no? Umasa tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon, may magandang gagawin ng Panginoon. Hebrews 11 verse 6, ang sino mang nananalig sa Kanya, tiyak makakatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. Pero don't forget na tayo'y susunod sa Kanyang mga utos. Ngayon po, tawagin naman natin si Sister Maripas para kay Sister Evelyn. Praise God. Hallelujah. Talagang ating Panginoon ay kamanghamanghang Diyos. At tunay siya sa pagkilos sa bawat isa. Naalala ko rin, Brother Jerry, konti lang, yung pumunta po kaming Bicol, dahil sa outreach na yan, ay napakarami rin palang kamag-anak ng aking brother husband na si Brother Jerry. At talagang marami ang tumanggap sa Panginoon doon. Kaya tuwan-tuwa kami nung nag-outreach kami doon, hindi namin makakalimutan. At first time ko rin nakilala ang kanyang mga kamag-anak sa lugar na yon. Kaya ako'y tuwan-tuwa, blessed na blessed nung pumunta kami doon. Ngayon naman po, interviewin naman natin ating kapatid na Sister Evelyn. Yan. Sister Evelyn, kayo na po. Yes, sis. Magandang umaga po muli sa inyo. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Talagang kung wala siya, wala rin tayo dito. Kung si Sister Tere nagbahagi ng sa mga anak niya, ganon din po sa amin. Nung nag-aaral pa ang mga anak ko, gusto talaga ng babae ko, nursing course. Pero pinabayaan ko lang siya kasi maliit pa, yun yung gusto niya. Ngayon, nung nag-third year high school na siya, sabi ko, anak, hindi mo ba pwedeng baguhin yung course na gusto mo? Kasi hindi natin kakayanin. Sinabi ko na kasi malaki na siya. And thank you, Lord, kasi nag-isip ngayon ng anak ko. So, sa madaling sabi, graduate ng high school. Sabi ko, anak, pwede bang sa state college ka na lang kumuha ng entrance exam? Awa ng Diyos, thank you, Lord, kasi kumuha siya sa PUP at saka sa PLM. Thank you, Lord, kasi pareho siyang pumasa. Sa totoo lang, naka-enroll na siya ng PUP, kaso lumabas yung result ng PLM na pasado siya doon, tapos sabi, mag-enroll daw doon sa first choice na course. So, ang first choice niya is computer science. Kaya yun, binawi namin yung doon sa PUP. So, sa PLM siya nag-aral. Purihin ang Panginoon kasi nung time na yun talagang medyo, sabi nga, hirap kami talaga sa buhay. Ang mister ko, sabagay, thank you Lord, hanggang sa ngayon naman, purihin ang Panginoon kasi 87 na siya ngayon at sa darating na February ay 88 na, pero purihin ang Panginoon dahil nandoon pa rin ang kalakasan ng katawan na kaloob ng ating Panginoon. Ngayon, yung mga anak ko, thank you Lord kasi doon din sila parehas graduate sa PLM, yung panganay at saka yung pangalawa. Kaya thank you Lord kasi sabi ko, kung ito sa private mga mag-aaral, hindi namin kakayanin kasi nung time na yun, wala na rin trabaho, mister ko, tapos ako rin wala na. Pero talagang napakabait ng Panginoon kasi, kumbaga, gumagamit siya ng ibang tao para yung pagpapala makarating sa amin. Sa totoo lang, graduate ang anak ko, wala kaming sariling pera na pambili ng ng damit niya. Pero mayroon akong kaibigan na palibasa mayroong anak din, kasing edad nung anak ko, yun, yung sinuot niya ng graduation. Basta lahat na ipinahiram sa amin, pero talagang purihin ang Panginoon kasi pinagkalooban ni Lord ng magandang trabaho ang anak ko. Nasa ngayon, yung isa ko naman nasa bangko at yung babae ko nasa DXC. And thank you Lord dahil yung course na napili ng anak ko, ayaw ng papa niya noon. Gusto kasi, accountancy. Sabi ko naman, bayaan mo ng anak mo, suportahan natin. Sabi kong ganun. O ngayon, natutuwa siya kasi nanggaling siya ng Accenture and then nagpunta ng IBM.
ngayon nag-HP siya and then nasa DXC na siya ngayon. Sabi ko, ipagpasalamat natin sa Diyos kasi yung anak mo, siyempre pag nag-apply sila ng ibang company, hindi naman sila papayag na kung ano yung sahod nila doon sa present, ganun pa rin doon sa ano. So, kumbaga, sila ang nagde-demand ng sahod sa ibang company. Kaya purihin ng Panginoon kasi talagang tunay na napakabait ng Panginoon dahil sa ngayon, thank you Lord, ang papa nila, binibigyan pa ng kalakasan ng Panginoon at ang dalawa kong anak, pinagkalooban ni Lord ng magandang trabaho. Kaya talagang yung pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon lang. Meron pa akong idadagdag. Ito pa sa salamat din. Kagalingan ng kapatid ko. Yung kapatid ko nasa probinsya, nasa Camarines Norte siya ngayon. Nagkaroon siya ng karamdaman. Talagang nag-ano siya, kumbaga, nag-blow ng dugo. Ay, hindi namin alam kung paano gagawin. Malayo kami. Tapos wala rin silang kakayanan para pumunta sa hospital. Isa pa, ayaw nung kapatid ko na magpa-hospital kasi nga dahil sa pandemic. Sabi niya, ate, baka naman sabihin nila meron akong COVID. So sa madaling sabi, thank you Lord. Ako naman, hindi ko alam kung paano gagawin, pero sabi ko, sige, bumili kayo ng Ponstan. Ano ba yung pang-ampat sa dugo? Hemostan. Hemostan pala. Sorry. Hemostan. Yun. Thank you, Lord, kasi yun. Tapos sabi ko, maglaga kayo ng dahon ng abukado. Ipainom nyo yan. Purihin ng Panginoon kasi talagang yung kapatid ko, yun ang ipinagpapasalamat ko kay Lord. Kasi yung umaasa talaga siya sa kagandahang loob ng Panginoon. Talagang sabi niya, ate, wala akong ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Hindi niya ako pababayaan, sabi ng kapatid ko. And thank you, Lord. At marami din yung nagbigay ng, talaga si Lord talaga napakabait. May mga ginamit siyang tao para makapagbigay ng, sa madaling sabi, financial support para yung kapatid ko makapacheck up talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord din. May isa ako ditong kapatid na talagang napaka-generous. Sabihin ko na kung sino, ang aking kumari at sister Tere. Talagang purihin ng Panginoon, isa siya sa ginamit ni Lord para makapagbigay tulong doon sa kapatid ko. Kaya marami pang pwede akong sabihin, pero papurit pa sa salamat sa Panginoon kasi talagang yung kagandahang loob, yung pagpapala niya, nandoon talaga. Kaya, tuwang-tuwa ako talaga kay Lord. And thank you sa Comfy family. Thank you kay Sister Tere kasi siya ang naging, siya ang way kung bakit ako napunta dito. Dahil sa trabaho po namin. Kaya, purihin ng Panginoon. Amen. Praise God. Totoo na napakabait talaga ng ating Panginoon. At dinidinig niya ang ating mga panalangin at ang pangako niya, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Kaya kahit na dumating mga iba't ibang mga suliranin, mga hinaharap sa buhay, hindi tayo dapat matakot dahil ang kasama natin ay ang ating Panginoon. At tunay na tayong mga Kristiyano ay talaga meron tayong mga tungkulin bilang mga nakarinig na ng salita niya. Ayun ay maging ilaw at atsin ng sanlibutan. Kaya yung pagkakawang gawa nating kapatid ay talagang si Lord din yun. Si Lord ang kumikilos sa kanya dahil ang salita ng Diyos ay nabubuhay na sa kanyang puso. O ang pangako lang ng Panginoon talaga, ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako ay tutuparin niya. Ang kailangan lang po, yung favorite natin lahat, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya unahin lang natin ang Panginoon talagang siya ang kikilos sa lahat ng ating mga pangyayari o kailangan sa buhay sapagkat napakabait niya. Yung word niya sa Psalm 103, yung shinare o binigkas ni Brother Jerry kanina, praise the Lord my soul, all my being, praise His holy name. Praise the Lord my soul and do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases. He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. He fills my life with good things so that I stay young and strong like an eagle. Iba po talaga kapag nasa Panginoon. Ang mga benefits na to ay sa mga lahat ng anak ng Panginoon. Kaya kailangan lang magpuri tayo sa Kanya. Sister Maripas, meron pang si Sister Tere. Meron pa ba? May sinabi siya sa akin kanina eh.
Kasi malapit siya doon sa ano ba yung sinano mo sa akin, sister? Share mo naman. Ay, oo, alam ko Oo, yan. talagang napatunayan niya ang kabaitan, kabutihan, pagmamahal ng Panginoon sa buhay niya. Ano ba yung sinano mo sa akin kanina? Tatanungin mo na kita kung mukha na kaming senior ni Sister Evelyn. Hindi nga Hindi eh. pa naman mo ang senior. T9 pa lang. Tinayin lang. Ayun po, thank you Lord dahil nagpupurit nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, minsan nga naiisip ko parang hindi ako naniniwalang magsi-60 na ako eh. Sabi ko, hala, magsi-60 na pala ako. Dahil tunay talaga na Praise God. na pag umaasa po tayo sa Panginoon, talagang bibigyan niya tayo ng kagalakan sa araw-araw ng buhay natin. Tunay na hindi nawawala yung mga problema dahil normal lang naman yan sa isang Kristiyano. Bakit? Para makita natin at makita ng lahat ng tao kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon at makita rin ang pagkakaiba na naglilingkod at mga hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nakikita po ng lahat kung paano tayo inaalagaan ng ating Panginoon. At alam ko po na kahit yun nga po na mag-60 na ako at hindi ako pababayaan ng ating Panginoon dahil alam ko na siya po yung aking amang nasa langit. Thank you, Lord. Sabi nga sa Psalm 37 verse 25, ito'y sinabi ni Haring David. Kaya nung mga nasa Panginoon, nung sumusunod sa Kanya, ito yung pinangahawakan na salita. Kaya si Sister Tere, ba't ka ba natutuwa, Sister Tere, na malapit ka na maging senior? Dahil sa sa 20%? Kasi pag pumupunta tayo ng Bicol, tapos kakain kami sa ako na lang yung walang Hindi, kasama senior ako. card. O tayo na lang. Hindi sa amin, sa kaibiga. Ako na lang kaya Oo nga, no? iba yung ko pila kasi ako walang senior card, silang lahat meron. Pero ngayon, magkakaroon na ako kaya Ito pa yung pangako ng Panginoon. Sabi ni Haring David sa Psalm 37 verse 25, ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Meron din to sa sa Isaiah chapter 46, Isaiah 46 verse 4. Basahin ko lang po sandali mga kapatid. Ito po yung mga kapatid nating napapatunayan na kahit na pumuti na ang mga buhok, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Verse 4 po. Basahin ko lang, titiyain ko lang po. Ito. Isaiah 46 verse 4. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo, kaya kayo aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. So, nung word kanina, Sister Maripa, sa Psalm 103, nung stay young, ano sabi roon? And they stay young Strong. and strong like an eagle. Eagle. So, kaya nagpupurit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. May mga salita tayong pinanghawakan, may mga salita tayong naririnig mula sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, panghawakan natin ito, panaligan natin ito, at ito po ang maging angkla ng ating pananampalataya. At higit sa lahat, sundin po natin ang kanyang mga salita. Hindi ito babalik sa atin hanggat hindi nagaganap ang nilalayo nito. Mga kapatid, Isaiah 55 Hindi babalik verse, sa kanya. hindi babalik sa kanya hanggat hindi nagaganap ang Nilalayo nito. Mga kapatid, lahat iiwan tayo, pero ang salita ng Diyos, makakasama natin maging sa kabilang buhay. So, aawit tayo, no? May oras pa ba tayo? Pwede pa daw mag-share, Sister Sige po, Evelyn. Sister. Opo. Share ko lang po, kahit na kay Lord na ang papa ko. Kasi yung sa Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga at hindi mo na uunawaan. Meron pong pangyayari to. Ang papa ko noon, syempre dahil siguro sa status ng buhay namin, yung kahirapan, nasa Camarines Norte kami noon, teenager, sobra talaga yung hirap namin. Ngayon, umuulan noon, ang papa ko, talagang na siya, parang desperado na sa buhay.
talagang sabi niya, nasaan kaya si Satanas? Isasanla ko ang kaluluwa ko. Magkaroon lang ng magandang buhay ang pamilya. Purihin ang Panginoon. Alam niyo ba, nung time na yun na sinabi ng papa ko, nasa may bintana siya, bigla siyang nawalan ng, sabi niya, hindi siya nakakita. Pero nakadilat ang mata niya, wala siyang makita. So nung time na yun, umiyak siya, gumaganon siya, kasi sabi niya, mga anak, nasaan na kayo? Nag-iyakan kami ngayon. Ngayon, ang mama ko naman talagang bless na bless din ni Lord. Sabi niya, Iching kasi ang palayaw ng papa ko, pero ang pangalan niya Ezekiel. Sabi nga gano'n, Iching, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Wag ka magsasalita. Kahit na gaanong hirap natin, wag mo nang uulitin yung sinabi mong yan. At talagang totoo talaga ang Panginoon. Nung time na yon, bumalik ang paningin ng papa ko. Nag-iiyakan na kami kasi pati siya umiiyak siya. Pero nung time na yon, humingi talaga agad ng patawad ang papa ko sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Alam mo kasi kung ano ang katayuan ng pamilya ko, kaya ako nasabi yan, pero patawarin mo ako. Talagang napakabait talaga ni Lord nung time na yon. So kahit man po tayo dumadanas ng pagsubok o may pain, nahihirapan po tayo, mga kapatid, hindi po magbabago ang Biblia. Romans 8 verse 35. No one can separate us from the love of God. Salamat na lang at may mahal sa buhay na nagpaalala na meron tayong Diyos na mapagmahal. At ang maganda nito, nakahingi ng tawad ng inyong Father, at muling nakakita kasi nung mga taong ay magtiwala, ay tumanggap sa Diyos, may sinabi rin na salita ng Diyos diyan. Pero may pag-asa. Sabi nga, may tenga, ngunit hindi makarinig, may mata, ngunit hindi makakita, may isip, ngunit hindi makaunawa. Dahil pinahintulutan ng Diyos na dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Pero may pag-asa. Pag nanumbalik sa ating Panginoon, pagagalingin ng lahat, aayusin ng lahat, at magiging nung sadness turn into joy. Kasi nandyan ang Panginoon na maaasahan natin sa lahat ng oras. Ngayon po mga kapatid, bago kami magtapos, konting salita lang, Sister Tere, bago tayo umawit. Yan, thank you Lord. Mga kapatid, tunay na wag nating kakalimutan na kahit anong mangyari sa buhay natin, nasa taas tayo, nasa baba tayo, tunay na patuloy lang po tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya dahil wala po talaga tayong ibang aasahan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, kung hindi ang pag-ibig lamang ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Sister Evelyn, kayo po? Ano man po ang katayuan natin sa buhay, ano man ang ating mga dinaranas, manatili lang po tayo, kumapit tayo kay Lord kasi wala naman tayong ibang aasahan kung di siya lang. Praise God. Yun lang po, wag na wag tayong mawawala sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Aawit po kami mga kapatid bago tayo magtapos. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep, deeper than the
your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Para sa ating panghuling panalangin, Sister Maripaz. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po sa oras na to na pinagkaloob mo sa amin na muli ay mapapurihan ka, mataas ka. Salamat sa mga kapatid ko, Lord, na ginamit mo sa oras na to, Panginoon, na napakabuti mo talaga, na ikaw ay totoo, ikaw ay buhay, and you are just a call away. Hindi mo kami pababayaan. Ang iyong mga pangako ay para sa aming lahat na mga anak mo. Salamat po, Lord, to remind us, for reminding us, Lord, na ever-present ka, and that you are still God, and that you are awesome, and that something good is going to happen, Lord, sa lahat ng mga anak mong nananampalataya sa inyo. Ngayon pa lang, Lord, we declare something good is going to happen in our life. At ikaw ay buhay at nakikita mo po ang kalagayan ng bawat isa. Salamat, Lord. Patuloy niyo po kaming patnubayan, tulungan. Alam namin kasama ka namin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Everybody say amen. Amen. So, Thank God you, bless Lord. po, God mga bless us kapatid. all, mga See you kapatid. tomorrow. Thank you. God Thank you, bless. Lord po. Thank you, Lord. Praise God, Sister Tere. Thank you, At Sister Lord. Evelyn. God bless. Yan.